Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balita. Kagabi lang pala ay nakarating at bumalik na si BP Sara sa Pilipinas para daw asikasuhin ang kaso ng kanyang ama at harapin ang kaso niya dito sa Pilipinas. At pangatlo ay siyempre siya ay Vice President at siniswelduhan siya. Kaya kailangan niya nang magtrabaho dyan sa Malacanang dahil sa halos isang buwan na siyang absent sa kanyang trabaho. Narito ang balita, courtesy sa atin ng UNTV. Balik bansa na si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang biyahe sa The Hague, the Netherlands, noong ika-12 ng Marso taong 2025. Ang nasabing biyahe ng pangalawang Pangulo ay may kaugnayan sa usaping kinakaharap ng kanyang amang, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dumating sa Pilipinas si VP Duterte eksaktong alas 9:56 ng gabi, Abril 6, nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang kanyang sinasakyan na Emirates Airlines flight number AK334. Ayon sa kanyang tanggapan, inaasahan magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente sa mga susunod na araw ukol sa iba't ibang issue. Alright, maraming salamat sa UNTV para sa courtesy video ng pag-uwi ni BP Sara dito sa Pilipinas. Meron akong mabilis na reaksyon dito. Itong mga privilege nila, katulad kay Ruben Padilla, ganun din, isang buwan na sa dahig at hindi nagtatrabaho sa Senado. Pero mayroon namang recess, di ba? Pero itong Vice President ay walang recess ang Vice President dahil hindi siya senador. Kaya marami na siyang absent. Ito lang ang akin dahil sa napakalaki ng sweldo ng mga yan. Tapos hindi ba yan babawasan ng sweldo? Sana naman gumawa ng batas ang Senado na katulad niyan na mayroon ng mga absent, ang kanyang pinupunta kasi sa dahig ay hindi yan kasama sa trabaho. Yun ay amanga niya pero may kaso yun. Kaya pwedeng kukuha siya ng ibang mga tao na mag-alalay doon, di ba? At kung pupunta man siya doon dahil anak nga ay pwedeng 3 araw, 5 araw, ganun, di ba? 1 linggo, pinakamatagal, pero halos 1 buwan na siya doon Nasasayang ang binabayad ng mga tao. Dahil ang opisina niya ay wala siya, di ba? Hindi lang si BP Sara kasi ang sinisilduhan sa Vice President Office. Ay meron pa siyang mga tauhan diyan na sinisilduhan na wala nang ginagawa kundi magkuyakoy-kuyakoy na lang doon sa opisina dahil wala nga siya. Walang inuutos walang mga ginagawa. Kaya nasasayang ang binabayad sa kanyang departamento sa Office of the President. Ang dami-dami ng mga tauhan niya. Meron pang mga bodyguard na sinusilduhan, di ba? Kaya ito lang aking mai-comment na sana ay merong batas ang Senado dahil pera yan ng tao. Pera natin yan, pera ng taong bayan. Dapat ay walang sweldo, di ba? Kasi personal yung ano na doon. Hindi naman siya nagtrabaho, si BP Sara, hindi siya nagtrabaho para sa kanyang tatay, kundi nagtrabaho siya para sa administrasyon at para sa gobyerno. Kaya nga, gobyerno ang nagpasweldo. Anti-government na yung lakad niya Ganon din itong si Ruben Padilla. Saan ba nagtrabaho si Ruben Padilla? Hindi siya sumasaludo sa Pilipinas Sinasaluduhan ni Ruben ay si Digong tsaka China. So saan ba siya nagtatrabaho? Ang nagpasweldo sa kanya ay Pilipinas. Si PBBM as a president. Siya ay senado para sa Pilipinas pero pinaglalaban niya ay ang kontra ng ating pamahalaan na si Digong, di ba? Dapat kasuhan din niyang si Digong Miglad si Ruben Padilla. Kasi ang trabaho niya ay dinidipinsan niya ang kanyang amo, which is kalaban nga ng ating gobyerno. Kaya ang maganda diyan, kahit na si Ruben ay DDS, dapat ay hindi niya ipapakita ng personalan na doon siya kumakampi sa kalaban ng gobyerno. Kasi mali mali. Senador siya ng taong bayan. Hindi siya senador ni Digong. Hindi rin siya senador ng DDS. Okay, so mayroon na naman tayong pangalawang video dito. Ito'y balita ng
nadagdag na naman ng mga pangalan ng mga resibo na ginamit sa Office of Vice President. Ito yung meron palang 2,000 names eh. Merong 2,000 names sa mga resibo na mga piki. So eto mga kababayan, mayroon na namang bagong mga pangalan. 8 yata ito kabagong pangalan ngayon. Nakakatawa talaga ito. Nadiskubre na naman nila Congressman Ortega dahil meron palang 2,000 kapangalan. 2,000 2,000 piking pangalan na ginagamit sa mga resibo sa Office of the Vice President. Kaya ito ang ulat, courtesy sa atin ang video ng Tili Radio Serbisyo. Nadagdagan pa mga questionabling pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education. Isinumiti sa Commission on Audit ng mga resibo kabilang ng pangalang Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranitez, Ellen Magellan, Erwin Ewan, Gary Tanyada at Joel Lingan. Nakaparehas na mga karakter sa pelikula at personalidad sa showbiz. Dismayado naman si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega sa paulit-ulit na paggamit ng mga pangalang walang record sa Philippine Statistics Authority para depensahan ang paggasto sa 612 million pesos na confidential fund sa ilalim ng termino ni Vice President Sara Duterte. Grabe, napakalaki pala nito. Akala ko 12 million lang to eh. 612 million pala ang confidential fund na binigay kay BP Sara. Sa Office of the Vice President yan at siya ay sekretary ng DepEd. Kaya ang ibang resibo pala ay sa DepEd ginamit, ang ibang resibo ginamit sa confidential fund. Kaya naku, nagka ano-ano na, di ba? Nagka litsi-litsi na dito. Dahil sa nadiskubre na eh. Unti-unting na nadiskubre nila Paulo Ortega, Congressman Paulo Ortega, dahil dito sa itong mga pangalan nagkakahinala nga dahil hindi naman mga pangalan ng tao. Yung iba ay pangalan ng tao pero karamihan ay pangalan lamang ng mga bagay, ng mga grocery, ng mga kakanin at kung ano-ano pa. Mayroon pang cellphone, di ba? Kaya matatawa ka pero hindi ka matatawa dahil sa 612 million pesos na ginastos lamang ng 11 days sa Office of the Vice President. Yan ay hawak ni BP Sara, ang confidential fund na yan. Kaya pera yan ng Pilipinas. Ilang pabahay na ba ang magawa niyan, di ba? 612 million, imagine that. Kung ibibigay yan sa tao, merong 612 katao na merong tig 1 milyon kung ibibigay, di ba? At kung gawing proyekto naman yan, ay maraming magawang mga eskwelahan. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng Tili Radio Serbisyo. Ayon kay Ortega, magagamit ang mga peking pangalan bilang ebidensya sa impeachment trial sakaling mabigo ang OVP at DepEd na patunayang totoong tao ang mga benepisyaryo ng confidential funds. Nauna nang natuklasang walang record sa PSA ang halos 2,000 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa OVP at DepEd, kabilang na mga pangalang J. Camote, Miggy Mango, Mary Grace Piatos at Xiaomi 8. Nakaparehas po ng pangalan ng pagkain at cellphone. Lumutang din ang pangalang Beverly Claire Pampano, Sala Casim, Miko Harina, Ralph Jos Bacon at Patty Ting. Nakabilang naman sa mga tinaguriang Team Grocery. Kabilang sa tinatawag na Team Amoy Asim ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog Di Asim. Ito mga kababayan, talagang walang hiya. Walang hiya ang Office of the Vice President. Sino bang nakaupo dyan? Hindi yun yung walang hiya, di ba? Kasi ginawa niyang parang mga team eh. Merong team ng mga asim, merong team ng cellphone, team ng piatos, meron team grocery, meron team asim, at ngayon ay meron namang bagong team. Ano kayang tawag sa team na ito? Naku, kaya talagang nawawala na tayo ngayon sa direksyon ng Pilipinas. Kasi dito sa gulo na ito, tungkol kay Digong at kay BP Sara, itong dalawa talaga, grabe. Ito yung nagpaikot sa bansa ngayon, ang issue ng confidential fund tsaka tukhang ni Digong. Kaya sila ngayon ang subject ng usapan sa Pilipinas at mga balita. Kaya naagaw ang pansin, hindi tayo nakakonsentrate sa nakaambang panganib ngayon sa Asia Pacific, sa Indo-Pacific. Ito yung nagbabadyang gera ng China at Taiwan, which is automatic na kasali tayo diyan, Pilipinas.
Dahil sa meron tayong treaty with Taiwan, hindi lang yan, ay meron tayong 250,000 Pilipinos na nagtrabaho sa Taiwan na masali sa gulo tayo dahil kukunin nga natin yun. At paano pa tayo makapasok sa Taiwan kung giyera na? E di bakbaka na, di ba? Damay talaga tayo. Kaya sabi nga ni Romeo Bronner ng AFP, General Bronner, na talagang kasali tayo. Yun ang sabi niya. Wala tayong magawa. Dahil kung tayo naman ang aatakihin ng China, ay sasali din ang Taiwan, sasali ang Japan. Meron tayong parang blood compact sa ating mga allies na ganyan. Ang attack sa isa ay attack sa lahat. Ganyan yan ang motto parang sa UN, United Nations, kapag inatake yung isa, parang inatake mo na ang NATO. So ganun din dito sa allied countries natin sa Asia, ganun na rin yun. Dahil merong mga pinirmahan na kasunduan yan, mga treaty, kumbaga. Alright, so ito lang ang ating balita sa ngayon, mga kababayan, na binigyan natin ng reaksyon. At hanggang sa muli, napakaraming mga umuusok ngayon na isyu na hindi natin lahat maihatid dito sa ating channel. Hindi na natin magawa ng video dahil sa napakarami na nga. Umuusok na ang mga isyu. Naiwanan na natin ang WPS. Ang China ay gumagapang na ngayon. Pero hindi natin alam dahil ang isyu ay natabunan nitong isyu nila BP Sara at ni Digong. Ni Digong, ha? Itong dalawa talaga ang grabe ang gumawa ng issue ngayon. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. Paki-subscribe, click and share our videos para sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam.